Ako po ay isang nurse sa isang private hospital dito sa probinsya. Ibabahagi ko lang ang isang karanasan ko noong night shift. Isang kwento na hindi ko malilimutan habang buhay. Noong gabing yon, ako ang naka-assign sa third floor ng hospital. Tahimik ang gabi, gaya ng inaasahan, at karamihan sa mga pasyente ay tulog na. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nag-check ako ng mga pasyente sa logbook at napansin kong mayroon palang bagong admit sa room 304. Si Ma'am Christina, 56 years old, mayroong stage 4 cancer. Medyo nagulat ako kasi wala namang nagsabi sa akin na may bago akong pasyente. Pero naisip ko, baka late na rin siyang na-admit at hindi na ako naaabisuhan. Kinuha ko ang chart niya at pumunta sa room 304 para i-check siya. Pagbukas ko ng pinto, madilim ang kwarto. Pero may kaunting light mula sa bintana, kaya medyo naaaninag ko ang kama. Nakita ko si Ma'am Christina, nakahiga, nakaharap sa bintana. Maayos naman siya tingnan. Kalbo na ang ulo niya, siguro dahil sa chemotherapy, at sobrang payat na, parang butot balat. Lumapit ako at kinamusta siya. Tahimik lang siya kaya inisip ko baka tulog. Pero nang iabot ko ang kamay ko para i-check ang kanyang pulse, bigla siyang nagsalita. "Miss, huwag kang maingay. Ayokong magising sila." Napatigil ako at napatingin sa kanya. Medyo nagulat ako, pero tinanong ko siya, "Sino po ang ayaw niyong magising, ma'am?" "Wag na, basta tahimik lang tayo." Mahina pero seryoso ang tono ng boses niya. Hindi ko na siya kinausap pa. Sinulat ko na lang ang vitals niya sa chart at lumabas ng kwarto. Bumalik ako sa nurse station, pero hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi niya. Naging curious ako, kaya tinanong ko ang ka-duty ko na si Ate Liza kung anong oras na admit si Ma'am Christina. Nagulat si Ate Liza. "Sinong Christina? Walang pasyente sa room 304. Wala nang gumagamit ng kwartong yun simula noong i-renovate yun." Kinabahan ako. Sinabi ko sa kanya na may chart na nakalog at na-check ko pa siya. Napatingin siya sa akin at sabi, "Imposible. Locked ang room 304. May susi ako rito." Hindi ako naniwala kaya niyaya ko siyang samahan ako pabalik sa kwarto. Pagdating namin doon, nakalak nga ito. Pagbukas namin ng pinto gamit ang susi niya, wala ng kama, wala ng ilaw at halatang matagal nang hindi nagamit ang kwarto. Bigla kong naalalang sinabi ni Ma'am Christina, "Ayokong magising sila." Kinabukasan, chinek ko ulit ang logbook. Wala ni isang entry na naglalaman ng pangalan ni Ma'am Christina. Tinawagan ko ang mga maintenance staff para i-verify kung kailan nila sinara ang room 304. Sabi nila, matagal na raw itong hindi ginagamit mula nang may pasyente raw na namatay doon ilang taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng pasyente, Christina. Share ko lang yung pinaka-weird experience ko nung Holy Week several years ago doon sa hike namin sa Mount Banahaw. May 12 kami sa grupo, mostly mga tropa lang, tapos may konting mga kakilala from Facebook hiking groups. Ako yung naging sweeper, yung laging nasa likod. Trabaho ko bantayan kung kumpleto pa yung grupo. Siguradong walang naiiwan or nauhuli. Hindi ganun kasimple kasi ang daming chance na may mapag-iwanan lalo na sa mahirap na trail. Nagsimula kami mga 10 a.m. Oo, medyo late na para sa hike kasi usually dapat maaga para maayos. Pero yun ang classic Pinoy time. Normally, ang Mount Banahaw trek up and down mga 6 to 8 hours lang. Pero dahil umulan ng malakas ilang araw bago kami umakyat, sobrang putik at dulas ng trail. Parang slippery mud fest, kaya kahit lakad lang, pagod na lahat. Habang paakyat kami, biglang narinig ko yung yabag sa likod ko. Hindi yung normal na plak-plak ng tsinelas o hiking boots. Parang malambing, dahan-dahan, halong tapak sa basang damo at putik. Hindi matukoy kung ilang hakbang. Tumigil ako, tumigil din sila. Tumakbo ako ng konti, tumakbo rin sila. Lumingon ako, wala. Ganun ulit ng ilang beses. Hindi ko sinabi sa grupo. Kasi may unwritten rule kami sa bundok. Huwag magkwento ng weird o creepy stuff habang nasa trail pa. Kasi kapag may nagsimulang magpanik, kalimitan nagkakaroon ng problema, baka mahulog, mapahiya, o mas malala pa.
Mas delikado ang panik kaysa sa anino o multo. Nakarating kami sa summit na foggy at malamig. Wala masyadong usapan, lahat pagod at tahimik. Habang bumababa na kami, halos di na makita ng maayos sa dilim kasi umulan uli. Headlamps lang ang ilaw namin. Sobrang dulas kaya kailangan mag-ingat. Bilang sweeper, tipong may responsibilidad akong magbilang kung kumpleto pa kami. Pero nakakahiya, paulit-ulit kong binilang yung grupo. Laging lumalabas na 15 kami, at 12 lang talaga kami. Akala ko pagod lang utak ko, pero napansin kong paulit-ulit yung bilang na yon. Weird. Pagdating namin sa baba, lumapit yung guide at sabi, may nakakita raw ng babaeng nakaputi sumusunod sa grupo namin. Nagsitayuan yung balahibo namin, pero sabi ko, wala namang babae sa amin. Tapos si Kuya Josh, yung lead namin na matindi ang pagka-skeptic at agnostic, kwento niya na nung 3 p.m. habang paakyat siya, may nakita raw siyang babae sa gilid ng kakahuyan. Hindi gumagalaw pero tuwing titigil kami, parang nasa iba't ibang puno siya. Sabi niya, baka paredolya lang yung utak mo kasi ginagawa ng pattern yung mga bagay kahit wala naman. Parang nakikita mo yung mukha sa ulap o kahoy. Pero nung nakarinig siya ng mahinang sit-sit, medyo kinakabahan na daw siya. Sabi ng guide, ignore nyo na lang yan, mga nanliligaw yan. Ngayon, pag sinabi kong nanliligaw, huwag niyong isipin yung tipong kilig na nanliligaw sa'yo ng sweet messages o bulaklak. Hindi ganun. Yung nanliligaw na ito ay parang espiritu o anino na gusto kang iligaw sa trail at hindi para maging boyfriend mo. Puro gulo. Kaya huwag kang titigil o lilingon. Diretso lang. Tahimik kami doon kasi alam namin na sa bundok, panic is a problem. Kaya mas mabuting manahimik kaysa magpa-scare. Just wanted to share something that happened to me. A little background. I lived in a compound wherein yung malaking bahay is where my grandparents, my tita, and her children, my younger cousins, live. Mayroong 2 apartment kung saan ako nakatira, together with my 3 older brothers. Beside our house, mayroong apartment kung saan nakatirang kapatid ng lolo ko. Kasama niya sa bahay ang asawa at anak niya. On weekends, sa main house ako natutulog. Close kasi ako sa tita at mga pinsan ko. We'd eat dinner, cook midnight snacks, and watch movies. And we did. Nanonood kami ng The Shallows. Kalagitnaan, someone called my tita's name sa labas ng bintana. At first, akala ko ako lang ang nakarinig o baka mamayay nasa movie lang. Pero hindi. Tinawag ulit ang pangalan ng tita ko. Boses ng babae yon. It was clear, despite the movie sound. Tinignan ko ang tita ko asking, tawag ba ako? Sabi ko, oo tita, pangalawang beses na nga eh. Tumayo siya at lumabas ng kwarto para katukin ang pintuan ng kabilang kwarto, kung saan ang kwarto ng grandparents ko. She was worried kasi baka napano ng grandfather ko. My tita asked my grandmother if she had called for her. My grandma simply answered, hindi, bakit naman kita tatawagin? Oo nga naman, she could have knocked, di ba? Saka the fact na sa labas ng bintana nang gagaling yung boses, alam kong hindi grandmother ko ang tumawag sa tita ko. At that time, kinakabahan na ako kasi I didn't like the feeling of it. My grandmother said, baka si Ate Lindy mo yon o baka si Mami Uche mo. Alam kong hindi. Paanong lalabas pa sila ng bahay nila ng 1:00 ng madaling araw para tawagin ng tita ko? After all, they're disciplined. 8 p.m. pa lang ay nagro-rosary na sila. After that, natutulog na sila. Could have been an emergency. Yes. Pero sa boses ng tumawag sa pangalan ng tita ko, walang urgency o panic at all. Chinat ko ang mga kapatid ko, asking if they had called for my tita. Pero hindi raw. Ramdam ko ang pagkabalisa ng tita ko. Pero she just shrugged it off and told me na bumalik na kami sa kwarto. We finished the movie, pero wala na ron ang atensyon namin ni tita. Then came the prayer. Habang nagdadasal kami, may tumawag muli sa pangalan ng tita ko. Nakakaputang ina lang kasi nasa ulunan namin ang lintik na bintana. Naririnig ko rin. Tinignan ko ang tita ko at umiiling lang siya, telling me to ignore it. That night, hindi ako nakatulog at nakatingin lang sa kabilang bintana kung saan nakabukas ang ilaw, waiting for shadows to pass by.
but not a single one did. Di ko rin alam kung paano ako nakatulog. The following morning, pumunta si Tita Lindy, pinsan ng tita ko. There, tinanong ng tita ko kung tinawag siya ni Tita Lindy o ni Mami Oche. But they never did. After that incident, they moved out. According to them, nakaranas din sila ng kung ano-ano. Knowing them, they aren't the type to believe in such things. After all, they're religious.